So parang gantian na ngayon mga kababayan, yung mga DDS, pakalat ng mga videos ng ating Pangulo at saka ni First Lady Lisa Marcos. Alam naman nating fake siya. Sabi diyan, Davao First District Representative Paulo Duterte has called for an independent and transparent forensic examination daw ng mga litrato, photo circulating online. Yan sabi ni Pulong dito. May kumakalatan niya na mga directly to prevent further speculation and erosion of trust. Nagpakalat nito, sila man lang po yung kampo nila, yung mga supporters nila. Alam na natin kung sino-sino. Kaya sabi sa Bible, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Aral ka anya ng aral. Lagi kong binabanggit ito. Ordinary na lang na tinatawag yung ating Pangulong Bangag Ngiwi. Paulit-ulit. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ulit tayo po dito sa ating channel. May lumabas na video. So parang gantian na ngayon mga kababayan. Yung mga DDS, pakalat ng mga videos ng ating Pangulo at saka ni First Lady Lisa Marcos. Alam naman nating fake siya. Kaya lang talagang walang kasing sama itong mga pinagagawa nila. Ngayon, na parang baka mga supporters din ng ating Pangulo, hindi natin alam. May kumalat din na video ni Sara. Siguro, may nainis na rin na supporter ng ating Pangulo. At kasi di ba dati unit team sila? Ayon, supporter siguro ng ating Pangulo at ng unit team ng mga Duterte. Pero baka nainis na sa ginagawa ng mga DDS. May pinakalat ngayon na video, hindi natin malaman kung authentic ito, mga kababayan. Makikita si Sara Duterte at yung isang babae na hihit-hit po mamaya. Ipakita ko po sa inyo pero hindi ko i-play, baka delikado. Hindi ko i-play po. Yung picture lang, i-post ko lang yung video po. Iwan ko kung nakita na ninyo. So, ang analysis natin, parang nagkakaroon na ng gantian sila. Yan ang medyo mahirap po kasi. Huwag kasing ganyan. Kasi siyempre, may mga supporters din ang ating Pangulo na siguro napupuno na sa ginagawa nitong mga DDS na pakalat po ng kung ano-ano mga fake videos and photos para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa. So, pati yun sa ating pag-uusapan ngayon. In fact, si Pulong Duterte ito, ang sabi dito, Representative Paulo Duterte probe photo of public official allegedly using illegal drug. Yan ang pinofloat niyang balita. Ito yung ipakita ko sa inyo. Tingin ninyo si Sara, posted by Juan Luna Vlogs. Tingin ninyo si Sara, para niya Mr. Maravillas, AI din. Pero parang kamukha ni Sara, humihit-hit. Ito yung kumakalat. Kagabi pa to, na-discover natin. May nag-share sa atin. So, nangyayari, gantian na po. Mamaya, basahin ko po yung caption na nandoon at mag-comment po kayo kung naniniwala kayo sa mga kumakalat na mga kung ano-ano mga videos ngayon. Tumitindi ang conflict, mga kababayan, between the Marcos camp at saka ng mga Duterte. Ngayon, yung Marcos camp, hindi mo man masisisi sila kasi napuno na siguro. Kaya ito ngayon ang nangyayari. Sabi diyan, Davao First District Representative Paulo Duterte has called for an independent and transparent forensic examination daw ng mga litrato, photo circulating online. Yan sabi ni Pulong dito. May kumakalat niya na mga photos shows top public officials using illegal drugs. Yung mga dati po itong pinapakalat nila. Sa kanyang statement posted on his Facebook page, Duterte said, the issue of the public officials raises serious concerns that should not be dismissed outright. Yan mga kababayan, sabi niya, dapat wag i-dismiss lang outright. Duterte acknowledged that many Filipinos are understandably alarmed by the image, stressing that public concerns
should be addressed directly to prevent further speculation and erosion of trust. Nagpakalat nito, sila man lang po yung kampo nila, yung mga supporters nila. Alam na natin kung sino-sino. The same group kasi gusto nila talagang siraan yung first family, i-justify. In fact, yung sa impeachment complaint laban sa ating Pangulo, kasama ito yung mga alleged video nila. Kaya napakahina, sabi ng mga analyst po, ngayon yung pagdidetermine ng informed in substance, malamang hindi makalusot na. Kaya yung mga kwento nila, lahat mang rehash ng mga accusations. And most of these stories, fake, huwag kami, kasi may final mga kababayan na impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Kasama ito. Kaya ini-intensify nila yung propaganda. Huwag kami pulo. So sabi dito, if the photo is fake, it would be better to subject it to an independent, transparent forensic examination. So speculation can stop, sabi po niya. Sagin-sagin man. Nagsasagin-sagin mga kababayan. Kunwari lang na kailangan i-examine. Pag in-examine, tapos na-determine, useless na pagpapatulan nitong mga kwentong ito. Mga kababayan. Kaya lang, hindi natin pwedeng palampasin lang kasi paulit-ulit yung ginagawa nilang pagpapakalat ng ganitong kwento. We have to i-confront natin at basagin natin yung pagpapakalat nila ng kasunungan. Pag hindi, ang paulit-ulit sa propaganda kasi ganun lang eh. Ang kasinungalingan pag paulit-ulit na ginagawa mo, ang nagkakaroon ng yung parang tingin mo na parang totoo, paulit-ulit. Alam ba ninyo mga kababayan na napakaraming bagay na hindi man totoo pero pinaniwalaan nating totoo. Until today, maraming mga kasinungalingan na natutunan kasi itinuro as truth in school, in religion, lalo na po sa religion. Napakaraming itinuro sa ating mali. And until today, ano man katalino, may mga abogado, may mga scientists, lalo na yung mga scientists, most of them unbelievers. They believe lies rather than the truth. Kasi itinuro, kaya importante talaga na ituro natin yung totoo. Once na nasumpungan mo yung totoo, kailangan ituro mo talaga. Kasi hindi ibig sabihin mataas yung pinag-aralan, alam niya yung lahat. Hindi po totoo yun. Kaya sabi sa Bible, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Aral ka anya ng aral. Lagi kong binabanggit ito. Aral ka anya ng aral, pero hindi mo masumpungan ng katotohanan. Bakit? Kasi yung inaral mo, yung itinuro sa'yo, from your younger years, from elementary, dati ng lies, dati ng mali. So, tumanda ka, mali yung iyong paniwala. Yung paniwalang yon, kino-consider mo as truth. So, yan ang dahilan kung bakit kailangan itong mga mali, mga kasinungalingan na nakikita natin pinapakalat. Tingnan ninyo, na mindset na yung mga tao na ang ating Pangulo at si Lisa Marcos, paulit-ulit kasi, bangag, ngiwi. Yun naging ordinary na lang na tinatawag yung ating Pangulong bangag, ngiwi. Paulit-ulit kasi. Pinaniwalaan nila yung kasinungalingan. At paulit-ulit, pati yung pagpakalat ng mga photos. Paulit-ulit lang. So, importanteng paulit-ulit din na ating itatama. Or else, di ba, dumikit na sa ating Pangulong Bongbong Marcos mula pa sa kanyang tatay, nana, the first family, first couple. Yung bansag na magnanakaw, tawag, ang tanong ko sa inyo, magnanakaw ba yung Marcos? Kuha niya, magnanakaw. Until today, yun ang tawag sa kanya ng mga critics niya, opposition, si Alan Peter Cayetano. Paulit-ulit, yun ang tawag. Yun ang mga militant, paulit-ulit ang tawag, magnanakaw. Ang tanong, totoo bang nagnakaw yung ating dating Pangulo, the Marcos family? Totoo ba? Oo niya, kung totoo na nagnakaw yung Marcos family, bakit hindi sila nakulong? Bakit walang desisyon ang korte na nagsabing magnanakaw sila, na convict sa pagnanakaw? More than 30 years yung litigation trial. Bakit lahat ng kaso laban sa kanila tungkol sa pagnanakaw, corruption, lahat binasura? Ano ibig sabihin? Lahat kwento, walang ebidensya. Pero until today, ang tawag sa ating Pangulo, magnanakaw. In fact, yun ang inaakusa sa ating Pangulo. Sa impeachment, ganun din yung final nila. Plus ito po,
So, importante talaga na i-confront natin. Hindi ito totoo na sinasabi nila. So, saging-saging, kunwari pa itong siya, na dapat niya independent yung mag-imbestiga, sabi rito. Na kung ang photo niya is fake, it would be better to subject into an independent, transparent forensic examination. Na-examine na po yan yung pulburon video, fake. Tapos, may bagong pinakalat sila, yung isang vlogger doon na bakla doon sa Amerika na nag-sex orgy yung first couple. Imagine that. Tapos, ito po yung sinasabi to support yung mga propaganda nila. Post ito ni yung mga rabid DDS influencers nila. MJ Kiambao Reyes post one day ago. Sabi dyan, focus on the real and bigger issues. Sila lang ang nag-surge ng kayamanan by 1,000% or so in 3 years habang pabaon ng Pinas sa utang. Pabagsak ang piso, pataas ang cost of living, pababa naman ang purchasing power ng mga Pilipino at palyado na wala ang mga infra at flood control projects na dapat sana ay panangga sa palalang klima. Diyan tayo dapat na magalit sa labis na korupsyon at kapabayaan. As if, mga kababayan, yung previous administration, yung mga 13,000 na flood control projects, effective, 13,000 pinagawa ng Tatay Digong ninyo. Walang epekto sa flood, na-mitigate yung flooding, hindi ba lalong lumala? Yung present administration nagpagawa din 5,500, 9,000 yata yun. Yun pala, yung mga contractors, the same contractors ng previous administration, na-discovery ng ating Pangulo, pinagmalaki pa naman, na okay na niya. Ayun pala, karamihan, ghost, substandard. Ang tanong, yung previous administration nagsagawa ng investigasyon. May pinapanagot, di ba wala? Ang gumawa ng aksyon para papanagutin ang mga kurakot sa gobyerno, mga sangkot sa DPWH, mga congressman, senador, contractors, itong administrasyon na to, binabaliktad nila yung kwento. Tapos may PS pa siya rito. Sabi niya, PS, you are entitled to your own opinion as I am entitled to mine. Sorry, but I'm not here to pander. Assuming the video is legit, o doon na sa video, pinapakalat ng grupo nila, that's a private choice between consenting adults. Of course, it's a different story kung public scandal, walang consent o may minors involved, which is not the case. Don't think it's an impeachable offense unless we can prove that those activities are funded by the taxpayers or directly betrays public trust. Pero ang public funds, pera nating lahat yan. Yung gross corruption at gross incompetence, diyan tayo lahat apektado at lahat talo. Yun ang may karimari-marim, mas illegal at may mas kayang patunayan. Feel free to disagree. Wala lang magbastusan. I know my priorities. Tapos sabay share nitong post. Mind setting ito po. Frankly, I do not care. Mag-urge pa sila gabi-gabi. So long as maayos ang takbo ng bayan. Ligtas at paunlad ang mga mamamayan. Malinaw po na sinusupport nila yung mga pinapakalat na fake news na nag-sex urge daw yung ating Pangulo at saka si Lisa Marcos sa ibang bansa. Matindi. Ganon sila. Pagkatapos sasabihin nila, hindi daw sila bastos. Anong hindi bastos? Ang magpakalat kang ganitong hindi yung kabastusan. Ganyang uri mga kababayan na mga propaganda at paninira. So ayaw sana nating patulan ito na ganito mga kwento. Kaya lang, paulit-ulit nilang ginagawa. Pag paulit-ulit nilang ginagawa at hindi natin po sasawayin, hindi natin babasagin. So inayaan natin, mga kababayan ng kasinungalingan na mangibabaw. Sabi po, di ba yung old saying, evil triumphs because good men do nothing. For evil to triumphs, enough na ang isang mabuting tao tulad ninyo na mga nanonood, naniniwala sa atin. Pag wala tayong ginawa para suplahin sila, mangingibabaw talaga. Ang kasamaan, mangingibabaw. Pag tayo na may mabuting loob, may kabutihan sa atin, na alam yung totoo at tama, hindi tayo iimik. So, we have to speak up in everything. There is a season in time, sabi doon sa una nating binasa, di ba? A time to speak, any time to keep silent. Hindi ito panahon na tayo'y manahimik. Panahon para supalpalin ang kanilang mga masasamang gawain, ang kanilang mga ginagawa. So with that, yan tuloy. Sabi ko kanina, may kumala. Matagal na itong pinapakalat nila sa laban sa ating Pangulo in the First Family na fake video. Una, yung bangag, yung sa
pulburon, hindi umobra. Ngayon, nagpakalat sila ng bago. Yung urge na sinasabi nila. Siguro, sa galit din ng mga sumusuport sa ating Pangulo, First Family, hindi na niya kayo tumigil sa ganyang gawain. Ayun, the other day may kumalat din. Sinid sa akin ito. Ito yung kumakalat ngayon sa social media. Si Sara Duterte. One lo na blog post. Hindi ko sinabing totoo ito. Hello PGMN. Sabi dyan, please hide my identity. You may call me Miss S. Isa po ako sa mga taong naging malapit kay Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao. Isa ako sa mga babaeng kaya kanyang nakarelasyon. Parang revelasyon ito po. Nag-hit-hit. Nangyari ang video na ito bandang 2019. Galing kami sa isang party at nagpaalam siya sa kanyang asawa na dadaan muna kami sa isa sa kanyang mga property sa Davao para tingnan ang ilang papeles. Halos lahat po ng mga babae malapit sa kanya ay nakama na niya. Gumagamit din po siya ng basahin na lang din. Pati yung kapatid niya. Tingin ninyo. So nakita na ninyo. So ako ayaw kong maniwala sa mga ganito kasi madaling ipiki po. Ngayon pa, panahon ng AI. Ang punto natin, sila nagpakalat. Ngayon, yan tuloy, may gustong tablahin sila. The same tactic ng propaganda. So possibly, galing din ito sa supporter ng administrasyon. Sumusobra na niya kayo. Di ipakalat natin din itong tingnan natin kung hindi magkagulo-gulo. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Yan na po ang nangyayari ngayon. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Ayoko nang i-play, pero pwede ninyong panoorin. Pag tinignan ninyo, matutokso kang maniwala na baka si Sara Duterte nga talaga ito. May kasamang babae. Kasi di ba, kumakalat na si Sara isang tumboy. Hindi nga nakikita si Sara, mga kababayan, na palaging kasama yung asawa niya. Yung kanyang chief of staff, kaya galit na galit, nagmumura si Sara na i-detain yun. Ang nagchismis niyan si Montulfo. Na ang sabi, ito, public knowledge yung mga sinasabing relasyon ni Sara Duterte sa kanyang mga... Kasi tomboy si Sara. Ang nagsabi niyan si Montulfo. Ako, ayoko nang makisawsaw sa ganyang mga chismis. Ang punto natin, mga kababayan, totoo ito, hindi totoo, yan tuloy. Gumamit kayo ng ganitong karumi na pamamaraan para manira. Sabi sa Bible po, kung ano ang tinanim, yun ang inyong aanihin. What you sow, you reap. Ito ang gawain ng mga DDS, mga supporters nila, para siraan yung ating Pangulo. So, nangyayari tuloy ngayon, ito din ang ginagamit na strategy to counter the same attack. Sana tayo patutungo pag ganyan, mga kababayan. Sana papunta ang ating bansa talagang lantaran ng bastusan. Sinare siya, mga kababayan, ng isang page. Biglang nakita ko, tingnan natin kung ano mga reaction. Nakita ko kahapon, mga reactions dito ng mga tao. From our inbox, sabi ni Winky Dimaro, para ka lang nanonood ng movie. Sabi ni Rob Iscabosa, it just shows how easy it is nowadays to create an AI-generated video fabricated to destroy a person. So sa kanila, this is an AI fabricated siya. Pero, nang gawin nila, the same AI, kumbaga AI ito, pinaniwalaan nila to destroy the President and the First Lady. Yan ang problema eh. It is a tech war using AI. Even as a video editor, we use AI to generate ultra-realistic avatars as our UGC creator to promote our products. Mga may mababaw lang sa pangunawa sa AI ang mapapaniwala ng mga ganitong paandar ng dalawang panig. I'm not saying those who believe na totoo ito ay mga bobo. They're just not keen yet to identify AI-generated clips from the real ones. But we will eventually get there soon. Paramihan na lang muna ng mauuto. All of this, how they got to where they are today. We are part of a big sham anyways. Ika nga na bodo. You see, kahit ako, hindi ako maniwala dyan unless validated siya. Kaya lang ang punto natin, gumamit kayo ng ganong uri ng propaganda. Yan tuloy, lumalabas. Kasi di pa ito. I assume na AI siya. Hindi pa man validated siya. Yan tuloy, the same strategy of black propaganda ang ginagamit na ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong. O di yan yan. Bastusan tayo. Kayo nagsimula niya. Hindi ko din na-justify ito ha. Wala akong sinasabing gano'n. Ang nangyayari po, an eye for an eye, in a tooth for a tooth. Yun ang ginusto ninyo. Sabi ni Irene,
Pwede ba demanda yung gumagawa ng ganyan? Sabi ni Reagan, kung AI man yan, then na back to you lang sila. Kasi dyan lang naman sila magaling. Sila ang pasimono. Same with my thoughts. Wala na kasi kayong ginawa. Mabuti kundi lahat lang kasamaan against the president. Gawa-gawa kayo ng video, gawa-gawa kung ano-ano para siraan. O di, ginawa din. Tama yung sinabi. Paramihan na lang kung sino ang mabubudol. Kung sino yung maniwala yan sa mga pinapakalat ngayon. If Inday Sara was sane, he would not have done it if she threatened PBBM and FL Marcos and Martin Romualdez. Walang matino po na leader, Vice Presidente ka, pagbantaan mo, harap-harapan. Recorded, kaya nila tiniknikal yung impeachment complaint. Kasama yun yung pagbabanta. Mahirap na i-acquit si Sara ng mga senador. Kaya technical sila, technicality. Duterte senators, ang tawag na ngayon, chinitors, pro-China. Para hindi matuloy yung impeachment trial, yun ang ginawa nila. Yun ang nakakalungkot. At ang nakakalungkot, yung desisyon ng technical ng Supreme Court. Yung mga maling gawain po, anumang institusyon o tao, kung sino ang nasa likod, may hangganan yan po, mga kababayan. Sabi sa amin, daing pangpang na daing kaampang. Tama? Lahat ng pangpang may kahampang, may kaharap, may makakaharap din ang Supreme Court. And I think, malapit na po. Backfire nga eh. Ngayon naisip ng Congress, i-clip yung powers ng Supreme Court through amendment ng ating Constitution. O di wow, yan tuloy. Yan ang consequence nito. Kaya sabi ni Tito Sen, kaya gusto nilang tanggalin si Tito Sen ngayon. Yun ang latest na mga balita. Kinausap daw ni Amy Marcos at saka ni Alan Peter Cayetano si Loren Legarda na maging susunod na Senate President. Hindi man nagtagumpay. Nag-refuse daw si Loren. Ginagatungan daw si Loren. Yan ang mga balita ngayon. Ginagatungan na pamunuan na yung Senado. Tanggalin si kasi nagsabi si Tito Sen na pag naiakyat sa Senado yung impeachment complaint laban sa Pangulo at maging kay Sara, parehas in-impeach po, pinailan ng impeachment, forthwith ang magiging aksyon. Kasi nga po, yan ang balita ngayon, Lacson cites new emerging threat to Senate leadership. Yan ang mga balita. Ano bang iniisip ko na maaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama? Baka dahil maigpit ako sa insertion sa budget. Isa pa yun. Yan ang mga balita ngayon, Sabi ni Ping Lacson. Lacson cites emerging threat to Soto leadership. Ginagapang mga kababayan ng mga senators, Duterte senators, mga pro-China senators. Ginagapang yung ilang mga members ng majority para palitan yung Senate leadership. At ang tinitingnan nila, si Loren Legarda, ginagatungan nila, kinukumbinsi kasi ang sabi, ikaw na niya yung isusupport namin na maging Senate President, unang Senate President na babae. Anyway, niya, yung anak mong si Leandro Libeste, ginigipit ng administrasyon. Iyon daw ang sinasabi ng dalawa. Nag-fail po. Yan ang intensyon nila kasi nga po, forthwith. At yung impeachment labang sa ating Pangulo, dalawang impeachment complaint, malamang mabasura lang yon sa level ng Congress. Hindi na yun maakyat sa Senado. Mamaya yung debate tungkol sa sufficiency in substance. Doon mahirapan na. Baka doon pa lang mabasura na. Yung sufficiency in form, walang problema. Lusot yung two complaints. Pero sa sufficiency in substance, si Abante po, nag-walk out kahapon. Yung sufficiency in substance, mahirap po na ma-prove nila. At sa butuan sa plenary, majority kakampi ng ating Pangulo. Kailangan kasi 1/3, 102 pala, hindi na 106. 102 signatures para may akyat sa Senado. So, tingin ng marami, malabo na makakuha ng signature na 100, 102 para yung impeachment complaint laban sa ating Pangulo mangyari. May akyat sa Senado. And forthwith matry. Pero kay Sara, mataas baka yung dati o kung mabawasan man po, mga kababayan, matuluyan si Sara, mga kababayan, kasi marami ayaw kay Sara. Ayaw talaga kay Sara kasi yung accountability, makita ninyo kung paano siya umiwas. Hindi man po nasagot yung mga complaints based doon sa nakalagay sa articles of impeachment. Walang na-absolve. Hindi yon yung tema ng technical decision yung ng Supreme Court.
Kaya takot sila. Gusto nila uli na harangin sa Senado sa pamamagitan ng change of leadership. Sabi ni Jane P. is Rosario, they will not succeed because their intentions are evil. Pray always for our beloved President, Apo PBBM, for his divine protection and divine justice for all that they are doing to harm PBBM. Ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulo kasi pag nagtagumpay po, laging Marcos ang mananalo o upo sa Palasyo Malacanang. Kaya ngayon pa lang, sinasabotay nila. Pari yung economy bumagsak. Kita ninyo? Kasabwat nila yung mga survey firm, binabayaran nila yon para lagi. May Okta Research na naman po na bago, mataas si Sara, bagsak yung ating Pangulo. Maniwala sa inyo, hindi man ninyo pinapakita kung sino sinorbe ninyo. Baka ang sinorbe ninyo, mga taga Davao man lang, o baka taga mental hospital, mga baliw. Yung walang ginagawa, hindi man nagtatrabaho, mataas yung performance ratings. Doon pa lang po, paano ka maniwala? Di nga nagtatrabaho, tapos may performance. Saan ka nakakitang may performance yung hindi nagtatrabaho? Yung nagkasakit na nga sa kakatrabaho, negative yung performance ratings. Wala eh. Mga baliw lang ang maniniwala sa ganyang survey. Pinagluloko ninyo ang mga mamamayang Pilipino. Hindi nagtatrabaho, may performance. Saan ka nakakitang ganyan? Yung nagtatrabaho, nagkasakit na sa kandak o ba sa kakatrabaho, mababa, negative pa yung performance rate. Sino ang tinanong ninyo? Di ba? Randy Aligado. And with BBM, we are protected from the evil forces of China in our West Philippine Sea, in the country. Sabi ni Elrado Rindain, already swollen from too much coca. Yan ang bilip ninyo. Patunayan ninyo. Naniwala kayo sa mga sabi-sabi. Coca na lang kayong coca. Si Digong, ang mismo mong umami na nagmamariwana at nagpipintani, wala kayong sinasabi. Di ba? Yung negative drug test, ina-accuse ninyong coca. Yan ang result ng paulit-ulit na kasinungalingan. Kasi yung mga sinungaling po na tao, naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Yan ang special na talent. Mga kababayan ng mga taong sinungaling, they believe their own lies. Huwag kami, Diosdado Valdez, Dante, if BP Sara's high rating is true, why are they purely flying rallies? They are not reflective of the actual ground. Tama po. Kung totoo na marami pang sumusupport, asa na yung nagsusupport sa mga Duterte? Ba't hindi kayo lumabas mag-people power? Asa na yung panawagan ni Chavit Singson na one-time, big-time rally? May pumatol, di ba wala? Nag-motorcade, nag-meeting si Mike Defensor. O sila-sila lang, mga 100 lang sila. Nilangaw, mga langaw lang yung naniniwala sa inyo. Ba't hindi nagtatagumpay yung inyong people power kung nasa na yung 32 million? Kaya yung analysis ko yung tama. Yung 32 million supporters ni Sara, kasama ako doon. 31 million plus mga Marcos supporters, kasama ako doon. Kaya more or less 1 million lang or less ang mga DDS. I must know. Bakit po? Kaya mataas po yung boto ni Sara. May mga bumoto kay Sara na solido. Mga kababayan, hindi bumoto sa Marcos. Yun ang mga DDS. Dito sa amin, yung dating congressman namin dito, ang binotong presidente, si Leni Robredo, ang vice-presidente, si Sara, kinampanya pa sa Mindanao. Mga kababayan, yan ang rason. May mga Leni ang presidente, Sara ang vice-president. Kaya siya mataas. Pero yung mga Marcos supporters, binoto si Sara. That includes me. Ako, kahit ayaw kay Sara, binoto ko na lang kasi in-endorse ng ating Pangulo. Kala ko, makikipagtulungan siya. Paano may sariling ambisyon? Yung agenda pala nila, wag nang patapusin yung ating Pangulo. Tanggalin si Martin bilang speaker para yung shield niya sa Congress, take over si GMA. Plano pala nila, kopyahin yung ginawa ni GMA ng pagtanggal kay Era. 9 years na naging presidente si GMA. Yan ang, until today, yun ang plano nila. Tandaan ninyo yan. Pero hindi sila magtatagumpay po. Teresita, Dorita, they say there is no more slapping for the poor who join the rally. Si Chupaing, lumabas ulit si Chupaing. Ilra, anong Ilra? Finish drug test of PBBM noon pa. What do you want to take ulit just for your sorry? Wonder what you are to do like this with the President. Yung dating Pangulo nga,
Challenge din ng ganyan. Ano niya? Oto-oto, sabi ni Panilo. Pero sila, kung makadiman sa ating Pangulo na magpa-drug test daw. So pwede sa ating Pangulo. Hindi pwede kay Digong. Pag challenge kayo, ayaw ninyo. Okay po. So, maraming salamat po. Bye-bye. Sperming and God lifting bless. cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.